Mga minamahal kong mga kabrobars, dahil sa nalalapit na naman ang undas, halikayo at may ikukwento ako sa inyo. Isang natatanging karanasan mula sa mga masugid na taga-subaybay ng ating page na Kabrobars Black Room. Naniniwala ba kayo na sa kabila ng modernong panahon ngayon ay may mga kwentong kababalaghan pa rin na pilit sumisilip sa siwang ng ating mundo upang ipaalala sa atin na bukod sa atin, mayroon pang iba na nakikihati sa liwanag at dilim na ating nasasagap. Mga nilalang na sa akala natin bunga lang ng malilikot na imahinasyon ng mga manunulat at ilustrado. Mga nilalang na sinadyang likhain upang maging salamin sa tunay na mukha ng realidad. Mga nilalang na tanging ang mga piling mga mata lang ang nakakakita at nakakasaksi. Mga saksi na siyang maghahatid sa atin ng mga kwento at mukha ng kabilang mundo. Mga piling kwento na binubulong na lang sa katahimikan ng gabi. At ito ang mga hutik sa kagab-ihon, BL Fright Story, na ating pinamagatang Pamalanhig. Bilisan mo na kasi nang makauwi na ako. Sige ka, pag nainis ako, iiwan talaga kita dito. Ang arte mo naman, dadagdagan ko ng 1,005 ang 1,000, romansahin mo naman ako, Tikoy. O ayan na ang 1,000 mo, romansahin mo ang mga palaka at kuliglig dito, nawalan na ako ng gana. Huy Tikoy, teka sige, huwag na, kayudin mo na lang ang balon ko, huy. Sa pikon ko sa baklang si Budik ay iniwan ko siya sa kakahuyan sa 10 oras na ng hating gabi. Malayo na ako sa kanya at nasa kalagitnaan na ako ng tulay nang marinig ko ang nakakakilabot na sigaw nito na tila ba nakakita ng halimaw o demonyo. Nasundan pa iyon ng mga nakakanginig na alulong ng mga aso na animoy nagsasagutan. Sa takot ko, hindi na ako nagtangkap ang balikan si Budik at kumaripas na ng takbo na walang lingon-lingon hanggang sa makarating ako sa bungad ng baylehan. Fiesta kasi sa barangay namin ng araw din na iyon. Pasimple akong bumalik sa mesa ng barkada na parang walang nangyari sabay laklak ng isang bote ng beer. Ngunit napansin pala ni Rino ang gabutil kong pawis. Tumakbo ka ba tol? Grabe ang pawis mo ah. Puna sa akin ni Rino. Naiinitan lang kasi ako tol. Sabi ko, ngunit binara ako ni Al nang naupo ito sa tabi ko. Naiinitan o nagpainit kayo ng baklang iyon? Nakita ko kayo ni Budik na papunta kanina sa may kakahuyan. Susundan ko pa sana kayo kaso tinawag na ako ng mga ito. Magkano ba ang na-deal mo sa aswang na iyon pare? Share naman dyan, kwento ni Al. Wala nga eh, hindi kami natuloy. Di kami nagkasundo sa presyo kaya iyon iniwan ko. Sabi ko. Pero hindi ko na nabanggit pa sa kanila ang narinig ko na sigaw ni Budik. Binarat ka rin pala ng baklang iyon. Akala ko ako lang. Sabat ni Jao. Hanggang sa isa-isa na sa kanila ang nagkuwento tungkol sa experience nila kay Budik na bakla na notoryoso sa amin bilang maninisid ng hito ng mga kalalakihan sa aming barangay. Lampas na ng 12:00 ng hating gabi na nang pinatigil ni Kapitan ang pasayaw sa plaza. Kaya nagkayayaan na kaming 5 na magsiuwian na. Ako kasama, si Al, si Rino, si Jao at Buloy nagpaalam na sa isa't isa. Ako si Tikoy 19 at nakatira sa isang malayo at liblib na probinsya dito sa Visayas. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar namin dahil ayoko namang dautin ang barangay namin at takutin ang mga may gustong pumunta sa lugar namin, lalo na at matatagpuan sa barangay namin ang isa sa kilalang pasyalang mountain resort sa Visayas. Ang ibabahagi kong karanasan sa inyo ay nangyari sa akin nitong nakaraang taon lang. Na sa kabila ng modernong panahon ngayon, may ganito pa palang nag-i-exist sa kasalukuyan. At sa maniwala man kayo at sa hindi, ito ay totoong nangyari sa amin at lalong-lalo na sa akin. Tol, pare ingat kayo ni Rino, baka mabagat kayo. Habulin pa naman ng mga maligno at bagat iyang si Buloy. Wika ni Jao sa 3 nang maghiwalay na ang daan namin sa pakrus na daan. Pakanan silang 3 dahil magkakalapit lang ang mga bahay nila samantala kami ni Jao sa kaliwa dahil kami naman ang magkalapit. Nakainom kaming lahat at may kaunting tama na ng kalasingan. Tumuloy kami ni Jao na magkaakbay sa isa't isa habang pakanta-kanta pang naglalakad.
Sa totoo lang, paraan lang namin iyon para mawala sa amin ang kaba at takot. Bilog kasi noon ang buwan at may haka-haka pa na kumakalat sa lugar namin na may gumagalang amalanhig pagsapit ng gabi at nangaatang ng mabibiktima para sipsipin ang dugo at taba ng laman. Alam naman namin na panakot lang iyon sa mga bata sa amin. Pero dahil sa mga natatagpuang patay na mga hayop na wakwak ang mga katawan at tuyong-tuyo na dahil wala ng dugo, maging ang mga matatanda, nababahala rin na baka totoo nga ang mga kwento at iyon ang may dahilan sa nangyayari sa mga hayop. Paano ba iyan, tol? Tayo na lang dalawa. Baka makasalubong pa natin ang sinasabi ng karamihan na amalanhig. Pananakot pa ni Jao sa akin. Gago ka talaga. Tigilan mo nga iyang pinagsasabi mo, alam mo namang malayo pa tayo sa atin. Saway ko sa kanya. Kabang-kaba na ako ng mga oras na iyon. Hindi kasi mawala sa isip ko ang boses ni Budik na sumisigaw at pakiramdam ko pa noon, nasa tenga ko lang umiikot ang nakakakilabot na sigaw nito. Panay ang lingon ko sa magkabilang bahagi ng daan. Matataas kasi ng mga kugon at damo ang meron sa kaliwa at kanan ng nilalakaran naming daan. Maliwanag naman ang paligid gawa nga ng tanglaw ng buwan na nagpapaliwanag sa kapaligiran. Napansin ni Jao ang pananahimik ko kaya naisipan niya pa akong pagtripan. Nagpaalam ito sa akin na magbabawas lang saglit kasi sumama bigla ang kanyang tiyan. Pakibilisan mo lang. Uy, inaantok na ako. Sabi ko habang pinagmamasdan si Jao na pumasok sa mga talahiban sa gilid ng daan, sa unahan ko lang din. Saglit lang ako, tol. Ibubuga ko lang ito. Hindi na talaga kayang pigilan. Tugon ni Jao habang naglalaho na ito sa makakapal na damuhan. Matataas ang mga kugon na halos lagpas na sa tao. Hindi pa kasi panahon iyon ng pagtatanim. Kaya nakatingga ang mga lupain doon at pinakyaw na ng mga ligaw na damo at mga kugon ang mga bakanteng lupa. Mahigit sa 10 minuto si Jao sa loob kaya kinabahan na ako. Lalo na nang umihip ang malamig na hangin na tila dumaan pa talaga sa batok ko. Tsaka nakisabay pa sa kilabot ko ang mga alulong ng mga pesteng aso na para bang inaasar ako sa takot. Nabahala na ako sa kaibigan ko kaya lakas loob kong sinundan si Jao sa loob ng talahiban. Ang sukal-sukal ng paligid na halos hindi mo na makita ang hinahanap mo. Jao, tol, walang ganyanan. Tangnang biro yan, hindi nakakatuwa. Jao, tol, nasaan ka na? Umuwi na tayo. Buong lakas kong sigaw na tinatawag si Jao, ngunit malapit na ako sa gitna ng kakugnan, ngunit walang Jao na tumugon sa akin. Hindi ko na mawari ang nararamdaman kong kaba at takot ng mga sandaling iyon, kaya napagpasyahan ko na lang na bumalik sa pinagmulan ko, lumabas sa kakugnan, at para makahingi ng tulong sa mga kabarangay namin na hanapin si Jao. Ngunit sa pagmamadali kong makalabas doon, may kung ano ang humila sa aking braso kaya napasigaw ako ng amalanhig! Tabaang! Biglang tinakpan ni Jao ang bibig ko kaya napahinto ako sa aking sigaw. Tang na sa gwapo kong ito, pagkakamalan mo akong amalanhig? Wika nito sabay tumawa sa akin ng nakakaasar. Itinulak ko si Jao palayo sa akin sa aking galit. Grabe ninervyos talaga ako ng matindi sa ginawa niyang iyon. Parang humiwalay sa katawan ko ang kaluluwa ko sa takot. Hayop ka, tol, tinakot mo ako. Aatakihin ako sa puso sa kalokohan mo, gago. Sabi ko habang lumalakad ako palabas na ng talahiban. Sumusunod naman sa akin si Jao. Sorry na, ito naman ang KJ, parang hindi pa nasanay sa akin. Uy tol, sorry na kasi. Panunuyo nito sa akin. Ilagay mo kasi sa tamang lugar ang biro, hindi sa ganitong lugar at oras. Hindi ka nakakatawa, tol, promise. Sa totoo lang parang gusto kitang sapakin sa ginawa mo sa akin. Sabi ko, edi sapakin mo ako, pero dahan-dahan lang baka magkapilat ang mukha ko. Sayang naman ang puhunan ko sa mga bakla. Saad pa nito. Sa kapal ng mga damo, hindi ko nakikita ang dinadaanan ko kaya sa di inaasahan, may nasagi ang paa ko na kung ano kaya muntikan na ako napasubsob. Mabuti na lang at maagap si Jao at nahawakan niya agad ako sa braso tsaka nahila palapit sa kanya. Napasandal ako sa dibdib ni Jao. Napayakap naman ito sa akin ng hindi sadya.
Nagpasalamat ako kay Jao sa ginawa niya, ngunit iba ang naging tugon niya sa akin. Tol, trip tayo. Bulong nito sa tenga ko. Kumalas ako sa mga braso nito nang marinig ko yon. Gago ka ba? Matapos ang ginawa mo sa akin kanina, yayain mo ako mag-trip? Ano ba nangyayari sa iyo, Tol? Tanong ko na naiinis pa rin kay Jao. Sige na, namiss ko na iyong ginagawa natin, Tol. Bakit ikaw, Tol, hindi mo na ba namimiss ang mga hagod ko? Wika pa ni Jao sa aking sabay sinibasib ng halik ang likod ng tenga ko at leeg. Mabilis akong ginapangan ng libog sa ginagawang iyon sa akin ni Jao. Napansin ko na lang na himas-himas na nito ang kahabaan ko sa labas ng pantalon ko. Ramdam ko na rin sa likod ang matigas na ring tubo ni Jao na kanya nang kinikiskis sa pagitan ng hita ko. Putya ka pare, hindi talaga kita matanggihan ang sarap mo mangiliti. Tugon ko na napapaungol na rin sa bawat pagtaas-baba ng mga halik ni Jao sa leeg ko. Itinaas nito ang damit ko at agad pinaglaruan ng kanyang dila ang mga utong ko. Panay mura na ako noon dahil sa sarap ng paghimod sa akin ni Jao. Ako na ang kusang nagbukas ng zipper ko at naglabas ng manok ko sa kanyang hawla. At habang abala si Jao sa pagromansa sa akin, tinanggal ko na rin ang sinturon nito at binuksan ang kanyang zipper para malaya kong magalugad ng kamay ko ang kulungan nito at mailabas din ang kanyang manok. Ang libog mo, gago, ang tigas-tigas ng manok mo, parang sabik na talagang manuka. Sabi ko, habang hawak-hawak ko na ang leeg ng kanyang alaga. Subo na, Tol, pakiusap, hiling nito sa akin. Yumuko naman ako para maabot ng bibig ko ang ulo ng kanyang bunso. Narinig ko na lang ang ungol ni Jao nang lumukob na sa kahabaan niya ang bibig ko. Sarap na sarap din ako sa pagkain sa kanya noon. Matagal na rin kasi nang huli kaming nag-trip nito. Inangat ako ni Jao at hinalikan ako sa bibig. Para kaming hayok sa puwet ng manok na hindi maawat sa malapot at maalab na laplapan. Tirahin na kita, Tol, hindi ko na kaya, gusto ko nang magpakawala, sabi ko. Sige, Tol, barurutin mo na ako, namiss ko na ang mga pakaldag mo sa akin. Tugon ni Jao, tsaka tumalikod na sa akin. Nang makapan ang ulo ng junjun ko ang butas ni Jao, walang kagatol-gatol na agad kong itinarak ang kahabaan ko sa kanya. Napahiyaw si Jao nang binigla ko ito. Puno ako ng libog at gigil habang umaararo sa bukol ni Jao. Napapikit pa nga ako sa sarap nang may narinig kaming mga kaluskos sa unahan lang namin. Napahinto ako sa ginagawa kong pagbayo kay Jao. Narinig mo yun, Tol? Tanong ko. Palaka lang yung, Tol, di kaya daga na dumaan. Sige na, ituloy mo lang pagbarurot sa akin, Tol. Focus ka lang sa akin, malapit na kasi akong labasan. Ang tugon lang ni Jao na patuloy pa rin pala sa pagjajakol habang nakabaon pa ako sa kanya. Binaliwala ko na lang sa isip ko ang narinig namin at sinimulan muli ang pagbayo kay Jao. Ngunit ramdam ko na ang pag-urong ng titi ko. Pinilit ko pa rin na ituloy ang ginagawa ko. Kahit palambot na ng palambot ang akin, todo kaladag pa rin ako kay Jao. Tol, ano ang nangyari? Bakit parang hindi ko na nararamdaman ang kuwan mo sa akin? Tanong ni Jao. Tsaka na natin ito ituloy, Tol, parang iba na talaga nasasagap ng pakiramdam ko. Sagot ko. Tinatakot mo kasi ang sarili mo, Tol. Tugon pa ni Jao na tila dismayado kasi naputol ang trip niya. Nag-ayos kami ng mga sarili namin at nagkasundo na sa bahay na lang nila namin itutuloy ang naudlot naming trip nang muli kaming nakarinig ng mga kaluskos sa unahan lang namin. At sa puntong iyon, tila malapit-lapit na lang iyon sa pwesto namin. Kanya-kanyang karipas na kami ng takbo ni Jao palabas sa kakugnan. Nang makabalik na kami sa daan, habol hininga kaming huminto saglit ni Jao at nakiramdam sa paligid. Tanga, Tol, pati ako nahawa sa takot mo. Grabe, parang lumipat bigla ang puso ko sa ngala-ngala, wika ni Jao. Bahala na, Tol, pero iba talaga ang pakiramdam ko kanina doon sa loob. Saad ko. Nagpatuloy na kami sa paglalakad ni Jao nang muling sumabay sa amin ang mga alulong ng mga aso sa malayo. Kasunod nun ang pag-ihip ng napakalamig na hangin na sadyang nanuot talaga sa mga balat namin. Nakakapagtaka lang dahil hindi man lang namin napansin ni Jao na gumalaw ang mga dahon sa puno at ang mga damo sa paligid. Pero sa lakas ng hangin na iyon, imposibleng hindi iyon kayang magpagalaw ng mga dahon. Anak ng ulok, Tol, mukhang tama ka nga, iba na nga ito.
Sambit ni Jao nang nagsitayuan ang mga balahibo nito sa batok at kamay. Naglabas ito ng balisong na maliit mula sa kanyang bulsa. Ako naman dumampot ng 2 malalaking bato at hinawakan sa magkabilang mga kamay. Balak na naming tumakbo nun ni Jao nang may narinig kaming boses na tila dumaan sa mga tenga namin. "Akin kayo ngayong gabi," sabi pa ng boses na malinaw sa aming pandinig ni Jao. Nakakapangilabot ang tono ng boses na animoy galing sa ilalim ng hukay. Nagkatinginan pa kami ni Jao, tsaka paunahan kami ng takbo patungo sa direksyon ng aming mga bahay. Diretso lang ang takbo namin at walang lingon-lingon habang sumisigaw ng saklolo. Alam namin na hindi na kami gaano kalayo sa amin, pero ang layo-layo na ng tinatakbo namin, pero parang hindi naman kami umaabot sa aming pupuntahan. "Tol, hubarin natin ang ating mga damit, binabagat tayo," sigaw ko kay Jao habang hinuhubad ang suot kong damit. Sinigawan ko pang muli si Jao kasi parang hindi niya ako naririnig. Malapit lang naman ang agwat ko sa kanya, pero parang hindi niya ako naririnig. Sinubukan ko siyang abutin, ngunit tila lumalayo ito sa akin. Nang mapansin ko ang malalim na kanal sa unahan ni Jao, pansin ko rin na para bang walang paki si Jao na sa kanal na ang kanyang punta. Sinikap ko na makalapit sa kanya at sinabayan na rin ng dasal, hanggang sa nahawakan ko ang dulo ng kanyang damit at agad ko itong hinila palapit sa akin. Natumba kami sa putikan. Laking gulat na lang ni Jao na nakadagan na ito sa akin. "Tol, paanong nandito ka? Sinusundan lang kita wika nito. "Ako nga sumusunod sa iyo, Tol, kasi tuloy-tuloy ka lang sa takbo," tugon ko. Ang mas ikinagulat at ipinagtaka pa namin dahil wala na kaming dalawa sa kalsada. "Tang na, ano ang ginagawa natin sa gitna ng palayan?" pansin ni Jao. "Tol, hubarin mo na ang damit mo, binabagat tayo," sabi ko kay Jao. Ang layo na naming dalawa sa kalsada. Muli kaming naglakad ni Jao paalis doon sa may palayan. Tanaw na namin ang kalsada pauwi nang may napansin si Jao sa unahan namin. Hindi ko iyon una napansin kasi nakatuon ang mata ko sa kalsada. Pero nang hilahin na ako ni Jao sa kamay at itinuro ang kanyang nakita, muli na naman kami binalot ng takot. Sa liwanag ng paligid, kitang-kita namin ang isang taong gumagapang sa lupa. Nasuot ito ng pangburol na barong. Nakasubsob ang mukha nito sa lupa na tila ninungudngod ang ulo na para bang nais niya maghukay. "Putik, Tol, ano yan?" tanong ni Jao. "Ewan kung ano iyan," sabi ko. Paatras na ang lakad naming dalawa, babalik na lang sana kami ng daan nang sa paglingon namin, naroon din sa likuran namin ang tao o nilalang na nakita namin at mas malapit na ito sa amin, at nang balikan namin baling iyong nauna naming nakita, naroon na naman siya. Nakatayo na ito at nakatingin na sa amin. "Amalanhig!" Sabay naming sigaw ni Jao nang tumambad na sa amin ang mukha ng nilalang na iyon. Nakakatakot ang mukha niya, para siyang bangkay na naaagnas, parang zombie. Takbo lang kami ng takbo ni Jao hanggang sa natagpuan na lang namin ang aming mga sarili sa harapan ng tubaan ng kanyang lolo. Putlang-putla kaming pareho na sabay na nawalan ng malay dahil sa pagod. 2:00 ng umaga na kaming nagising ni Jao sa kanila at doon na namin naikwento sa lolo at magulang ni Jao ang na-experience namin. Ngunit sa halip na paniwalaan, pinagtawanan pa kami ng lolo at ama ni Jao. "Ang tanda-tanda nyo, nagpapaniwala pa kayo sa mga kwento na yan. Walang amalanhig, hindi totoo ang zombie. Marahil lasing lang iyong nakita nyo tulad nyo." Ayon pa sa lolo ni Jao. "Promise, Lo, kitang-kita talaga namin ang liwaliwanag ng buwan. Nakakakilabot talaga mukha niya, parang bangkay na naaagnas," sabi ko. Nag-uusap pa kami noon nang makarinig kami ng mga ingay mula sa labas. Tumalima naman agad kami para usisain ang pinagkakaguluhan ng mga tao. "Mayor, ano ang meron? Bakit ang daming tanod? May mga dala pa kayong itak at sibat?" usisa ng lolo ni Jao sa kapitbahay nila. "Usteng, sumalakay na naman ang amalanhig. At hindi lang hayop ngayon ang binibiktima niya, tao na. Ang baklang si Budik na tagpo ang wakwak ang leeg sa bukana ng gubat sa kabilang tulay.
At gaya ng mga sinapit ng mga hayop, tinuyuan rin ng dugo si Budik. Sabat ng lalaki sa lolo ni Jao. Napatingin sa amin ng lolo ni Jao, kinuha nito ang nakasampay na itak at sumama sa mga tanod na tinungo ang bukana ng gubat. Sabi nang totoo ang amalanhig, ayaw niyo pa maniwala. Sambit ni Jao. Nagkatitigan lang kami ni Jao. Dahil sa karanasang iyon, hindi na ako nagpapaabot ng gabi sa daan. At nang magyaya sa akin si Jao na lumuwas ng Manila, sumama na ako. At kasalukuyang magkasama kami ni Jao sa isang poultry farm dito sa Tarlac. Sa kabila ng mga sabi-sabi na kagagawan ng isang amalanhig ang nangyari kay Budik, hindi iyon pinaniwalaan ng mga nag-imbestigang pulis. Hold up at pagnanakaw ang nakita nilang rason kung bakit ganun ang sinapit nito at kung bakit wala ng dugo. Ang sabi ng forensic, dahil daw sa laki ng sugat nito sa leeg at sa tagal ng oras bago ito natagpuan, kaya naubusan ito ng dugo. Walang maiturong salarin sa nangyari sa kanya, kaya hindi na nagpursigi pa ang pamilya nito. Mas naniniwala kasi sila na amalanhig talaga ang may gawa nun. At gayon din ang pinaniniwalaan namin ni Jao. At sa mga hindi naniniwala sa kwento ko, nasa sa inyo iyan, pero ang karanasan ko mismo ang siyang patunay na sa kabila ng modernong panahon ngayon, may mga nilalang pa rin na nabubuhay sa kadiliman. Lalo na sa tuwing kakagat na ang lagim ng gabi. At dito na magwawakas ang tampok nating kwento. Kung may mga kwentong karanasan kayo na nakakatakot, nakakapang-init laman at hilakbot moment, ibahagi na iyan dito sa segment natin kung saan tatayuan ka talaga ng balahibo. Dito lang sa Kabrobars Black Room Behind Bars Original Stories presents Magahutik sa Kagabiho, Magahutik sa Kagabiho, Magahutik sa Kagabiho, Magahutik sa Kagabiho, Magahutik.